natalo yung kandidato natin! Huwag ako ipi! Puro pagmumukha ni Tanggol na nakapasyel sa bahay mo! Tumigil ka! Sayang, ha? Kayo, nire-represent namin sa mga gerero ang mga hikahos dito sa lugar natin. O ngayon, sa ginawa mo, lalo ka maghihikahos! Binoto ko Guerrero, ha? Huwag niyo akong kalimutan. Ay, naku, huwag kang mag-alala, Seni. Andun yung pangalan mo sa mga maliligtas. Ay, sinabi! Basta di ba? Bagsak na bagsak ang mga tao doon! Ito pa! Lahat sila nakatutok sa telebisyon. Ayun, nalaman tuloy nila, natalo yung kandidato nila! Kawawa naman sila. Kaya, tayo na. Pasayahin natin! Santino, nalulungkot din kami na di nanalo si Tanggol. Ang kagustuhan niyang mabago yung Maynila, mukhang di na matutuloy yun. Ganoon talaga ang politika. Madumi. Pero ako, sigurado ako nagkaroon niya ng dayaan. Tsaka kung sino pa yung mga hindi matino, sila pa yung lagi nakakaupo. Kaya di tayo umuunlad eh. Yun eh. Panalo ni. Ang na-magic pa. Alam niyo, kahit na malayo ang loob ko kay Tanggol ngayon, nalulungkot din ako. Kasi alam ko yung nasa puso niya eh. Yung hangarin makatulong sa ibang tao. Kaya nakakatamad na talagang bumoto eh. Lalo na kung nagkakadayaan lang. Kung di tayo boboto sa susunod, mas walang pag-asa mabago ang bansa. Sana lang di makaupo ang mga nandaya sa eleksyon. Alam mo, Santino, tama lang na natalo ang Kuya Tanggol mo. Karma yan sa mga kasalanan niya, lalo na sa ginawa niya kay Edwin. Tama! Tama! Panalo nga kayo, Mang Marcin. Alam ko masaya kayo sa pagkatalo ni Kuya. Pero hindi niyo na kailangan ipagmayabang. Ay, bakit? Bawal ba? A free country! May naman siya Tanggol eh. Binanga ba naman yung pamilyang walang nakakabuwag? Hindi talaga nag-iisip ng Tanggol na yan. Walang isip yan eh. Pamayabang niya yung panalo nila. Eh, dinaan lang naman yan sa Pandaraya eh. Patas ang laban. Patas! Huwag ka ba ng Marsing? Bumibili ng boto yung mga girero at pinapadaan sa inyo! Bakit? Eh di ba lahat naman ng politiko ganyan ang ginagawa? Di nyo talaga tinatanggi, ha? Eh di inamin nyo na rin na nandaya yung pagbago! Makinig ka! Diskarte ang tawag dyan. Magaling dumiskarte ang mga gerero. Yang manok ninyo, si Tanggol, walang alam sa diskarte ng mga malalaki, matataas na tao kasi latak siya ng lipunan. Kagaya ninyo! Mang Marsing, suportado niyo mga Guerrero dahil katulad niyo sila.
mga manggagancho, magnanakaw. Tahimik! Tahimik! Sige, para matapos na ito. Nagpunta kami dito hindi para hingiin ang inyong congratulation. Hindi. Nagpunta kami dito para lang sabihin sa inyo, sorry for your loss. Naintindihan niyo ba yun? Naintindihan niyo? Ang sinasabi ko, sorry, talunan kaya! Sige, lumakas kayo! Makabalik na yung matambong! Lieutenant Victorino, may malaking operasyon na pinag-uutos si Mayor Roberto. Ang pagdakip kay Tanggol Montenegro at sa sindikato niyang pamilya. Nakita ko nga yung ilang files ng mga Montenegro. Big fish to ah. Ikaw tinawagan? Alam ba nila kung anong rango mo? Alam ko may pagka-personal sa iyo, Totoy. Dahil dati kang ama-amahan ni Tanggol. May kinalaman ba to dito? Tao ng serbisyo to, sir. Sakot sa tungkulin ko bilang isang pulis. Ako po ang inutusang mamuno ni Mayor Roberto. Hinahanda niya mga pulis para sa pagsalakay bukas. Ikaw? Meron tayong chain of command dito, di mag-iba. Hindi ko hayaan na isang corporal lang ang hahawak ng ganito kalaking operasyon. Mawalang galang na, sir. Pero matagal na pinagkatiwala sa akin ni Mayor Roberto ang pagdakip sa ama ni Tanggol Montenegro, si Ramon. Reputasyon ko pa rin at pangalan na nakasalalay dito. Ako ang OIC, ha? Paano ko pumalpak yung operasyon mo? Sir, kahit mababa po ang ranggo ko, kaya kong patunayan na mahuhuli at magbabayad sa batas ang mga Montenegro. Handa ako ibuwis ang lahat para mapanagot sila. Pagkatiwalaan niyo sana ako, katulad ng pagtitiwala sa akin ni Mayor. Kaya mo? Sige, handa mo ang team bukas. Salamat, sir. Hahayaan ko munang ikaw ang magpagod, di magiba. Pero akin ang operasyon na ito. Si Hector Victorino ang makikilala na lahat na siyang tatapos sa kasamaan ng mga Montenegro. Kuya, why aren't you happy? We won. Hindi tayo napahiya. Miguelito, ngayon hindi lang sarili mo bit-bit mo. Bit-bit mo ang buong pamilya. Dapat
handa kang harapin ang lahat ng sakripisyo para sa pamilya natin. I'm born ready, Kuya. Anong ibig mong sabihin sa mga sakripisyo? Like hurting the ones you love? I know what you did, Kuya. Alam ko na sinadya mong pagtalo ni Papa. Okay na rin yun. Sobra na rin yung matandang yan eh. Tsaka di ba matagal na siyang retired? Di manahimik na siya dito sa bahay. So do tell, Kuya. Was it your doing? Kailangan ko pa bang sagutin yung tanong na yan? Well, then, if that's the case, Kuya, thank you for making Papa lose. After all, alam natin lahat, hindi kalaban ng turing niya kay Tanggol. So it was for the best, Kuya. Nawawalan ng kapangyarihan ng matandang yon. Hanggang nandyan si Tanggol, hindi natin siya mabubura sa isipan ng Papa. Dahil sa kanya, pamilya ang turing niya kay Tanggol. Hindi mo rin naman mapatay-patay yung Tanggol na yun. Napakadulas ng animal na yun. We need to eliminate the Montenegros. But most especially, Tanggol. Swinete lang sila, Kuya, nung hindi nila tayo napatay, nung sumugod sila dito. But it's our turn now. It's time for payback. Ngayon, tatlo tayo nakaupo sa pwesto. Magbabayaran nila lahat ng paninira na ginawa nila sa pamilya natin. At gagawin ko ang lahat para isa-isang tumumba ang mga Montenegro. Oh, teka lang ah. Baka nakakalimutan nyo. Sabi ng tatay nyo, wag na wag nyong gagalawin si Tanggol at si Marites. Pag nalaman na yan. Wala nang kapangyarihan ang Papa sa pamilyang ito. Ninong, nandiyan ako sila Tanggol. Makinig yung lahat. This mansion has stood many generations. Marami na nagtangkang sugurin ang mansyon na ito. Pero wala sa kanilang nagtagumpay. Dahil sa tapang natin lahat. Hinaman, hinahawan ng kapangyarihan natin ang mga ambog na mga girero na yan. They think they can outsmart us. They think they can destroy us. Pero nagkakamali sila. Dahil isa lang ang layunin natin. Isa lang ang puso natin. Tayo ang puwersa Montenegro. Kakatok ang mga girero. Papapasukin natin sila sa impyerno at walang makakalabas sa kanila ng buhay! Nakahanda na ba kayo lahat? Yes, boss! Magsikalat na! No. Papa, pwede ko ba kayo makausap? Gusto ko sana humingi ng kapatawaran sa inyo sa nagawa ko.
Hindi ko po kayo gusto saktan o traitor rin. Ayaw din sana kitang saktan. Pero masakit. Ang ginawa mong pagtataksil, sarili mong pamilya. Traitor mo. Tanggol, sa ginawa mo yan, pinakita mo mas importante sa'yo ang ibang tao kaysa sa sarili mong kadugo. Baliwala kami sa'yo. No. Sana ho mapatawad niyo ako. Iniisip ko lang po ang kapakanan ng mga tao. Ayoko lang ho masira ang buhay nila. Nang dahil sa drogang binibenta niyo. Tingnan mo ang nangyari sa atin. Dahil sa prinsipyo mong yan, muntik na tayo mag-ama. Ngayon, sabihin mo sa akin, kinahiya mo ba maging isang Montenegro? Hindi ho, Papa. Hindi ko kinahiya na maging isang Montenegro. Sa totoo po, yun ang pinakamasayang araw ko nung kinilala niyo ako bilang anak. Pero Papa, patawarin niyo ako. Dahil hindi ko talaga makukonsinti yung pagbibenta niyo ng droga. Sana bigyan niyo pa ako ng pagkakataon para makabawi sa inyo. Ito na ang pagkakataong patunayan yan. Ipaglaban mo tayong mga Montenegro. Mabuti naman, Ramon. Napatawad mo rin si Tanggol. He's my son. Isa pa rin siyang Montenegro. Kahit ano mangyari, dugot naman pa rin natin siya. Tama ka, Ramon. Mahirap talagang tiisin ang siyang anak. Kahit ako. Dismayado rin sa ginawa niya pagtatraidor sa atin. Pero nagawa kong patawarin siya dahil siyang Montenegro. Tungo ni Papa, darating din ang araw, makukuha natin siya. Ang importante, solido tayo ngayon bilang isang pamilya laban sa mga gerero. At sisiguraduhin ko sa'yo, hindi nila tayo mapapatumba. Boss Divina, mukhang malaking gera to ha. Sasama po ba tayo? Wala tayong magagawa. Ipit na tayo sa sitwasyon. At sa pagkakakita ko ng pagkakataon, naalis tayo. Okay ba sa Tanggol? Wala na akong pakailam kay Tanggol. Tayo ba inisip niya? Sa pagkakatalo ko, sigurado susugod dito ang mga gerero. Hindi sila titigil hanggang hindi nila kami napapatay ng mga Montenegro. Gagamitin ko ang pagkakataon para mapagiganti ko ang kapatid ko na si David. Hindi ako papayag na makabalik sa munisipyo ang mga gerero. Siguradong pahihirapan pa rin nila.
ang lahat ng mga Manileño. Gagawin ko ang lahat para hindi na makabalik ang mga Guerrero.